Ang video ito ay ginawa ko para sa akin at sa aking mahal na asawa. Para sa aming pagtanda, may panoorin kaming alaala. Kung gusto nyong manood, tara, panoorin nating lahat. Ito yung Aliula Lahulu Secret Beach sa Hawaii. Matatagpuan ito sa malapit lang sa mga residential area. Parang private siya pero may maliit na daan papasok sa loob. At saka pakunti ng parking dito. Private resort. Sa totoo nga may nabutan kami parang Pilipino na namimingwit at may nahuhuli daw silang tuna dito sa lugar na ito. So kami naman at aking pamilya, tatlong grupo kami, so tatlong car. So mabuti na may parking at nakakuha kami ng parking. Tapos kakunti lang ang mga tao dito kasi secret nga ito eh. Kakunti lang nakakaalam. May nagsabi nito sa mga kasama namin noon na nakatira sa Hawaii dati. Sabi niya, puntahan nyo dito kuya. Dito yung daan, mayroon daan dyan sa residential. Ito, binigay niya yung address at natagpuan nga namin. Pero yung anak ko galing dito noon, mga 3 times na silang pumasok dito sa lugar na ito. Maganda ang lugar, kunti lang tao. Actually kami lang, dalawang grupo, dalawang pamilya lang nakapasok dito. Kasi yung iba hindi nila alam. Yung sa likod na yan, yung bahay na yun, ibang grupo yun, parang Filipino pero English speaking, parang Hawaiian or Filipino. Pero may nasagap akong nagtatagalog, pero naiya akong interviewin sila. So ito yung beach, ang ganda, no? Tingnan nyo. May maliit na ganito, tapos naggumawa kami ng maliit na, ito yung shade para hindi mainit para sa akin. Spoiled ako sa anak ko eh. Yan ito siguro mga residents dito yung kasi yung mga bahay dito. Ito yung mga apo ko naliligo na. Kaling pa kami sa Waikiki, mahigit 1 oras kami nag-drive papunta dito. So, ito sila naliligo. Mamaya ako naman siguro gusto kong maligo. Naligo na nga ako. Sinubukan ko yung mag-snorkeling. Ang ganda na mag-snorkeling dito kasi bato siya tapos lang. May makita kang maraming isda. So, malalaki. So, pero kung gusto kung may siguro, pwede siguro mag-spear fishing dito. Tingnan mga apo ko sila, masayang masaya. Ako naman, doon ako nag-snorkeling. Tinitingnan ko yung bato. Tsaka may hilig ako mag-snorkeling. Ito naman, pagkatapos namin magpainit, tumahin kami dito, kumain ng nagmerienda dito sa Hawaii. Malapit lang dito sa lugar na ito. Mga shave ice, leche con hielo. Yung anak ko, yung mga apo ko, masayang masaya. Yung asawa ko naman, nandito. Pagkatapos noon, quick lunch kami, bago may pupuntahan pa kami iba. Dito kami pumunta sa, masarap yung shrimp dito. Dito nga dito madaming mga Asian, pero mostly mga Asian, may mga Korean, mga Japanese. May narinig akong mga boses na parang Japanese. So dito kami sa shrimp area. Kumain kami dito. Mabilis lang. Tapos mag-drive kami papunta ulit doon sa another beach dito sa North Shore. Lubos-lubos sila namin. Dapat i-libre nyo ako ngayon. Ito yung yung son-in-law ko, Tanjo. Doon sila lahat. Nagtatampo kasi hindi ko daw sinalilibre sa shrimp. Okay, siguro ito palis na kami, papunta na dito. Ito yung pagdating namin. So nag-drive kami mga more than 1 hour. Tapos nakarating, pumunta kami doon sa isang beach kanina. Tapos ito yung second beach in the same day. So ito yung pinuntahan namin. Pumunta kami
dito, ito na nga yung ano, yung ganda ng lugar na ito. Nakita ko sa ibang vlog, hindi pala pwede dito, halos hindi lahat ng season na pwedeng magligo dito kasi ang lakas ng alon. Dito nagsusurfing yung mga professional surfer dito sa lugar na ito. Pero sa araw na yon, ang ganda ng ano, pwede, mainit. Tapos, ipahapon na ito mga siguro mga 4 o'clock na siguro ito. Dumating kami doon. So, hindi na masyadong mainit. 4 to 5 na yata yun. So, naka 2 to 3 hours din kaya nabot yata kami ng 6 o'clock dito hanggang nag-sunset. Sayang saya yung mga bata, yung mga apo ko. Tapos dito, pagod ako dito kasi hinampas ka ng ano, ng alon pag nasa ano ka. Gusto ko yun, parang kinukumpare ko itong lugar na ito, parang nasa North Carolina. Here it's nice. I like it here. So, sa parang North Carolina siya, parang sa Kill Devil, sa Kill Devil, sa parang Kill Devil sa Outer Bank. Maganda. Ang lakas ng alon, parang ganon, parang yeah. Okay, ito ang ganda ng ano na ito dito. Madami mostly may mga halo-halo mga tao, parang may mga Asian din, pero mostly mga Japanese. Tapos meron ako nakilalang taga Massachusetts na malapit lang sila doon, nakapunta sila doon sa Martha's Vineyard. Okay, ito yung mga poko, pauwi na kami dito, nagsiselfie pa, tapos ako na nagsiselfie. Yan, tapos inabot kami na, hinampas kami ng alon na ito. Look at the Tapos sunset. na kami nito kasi may sunset na So, ito, ganda talaga ang lugar na ito. Kaya lang nakakapagod kung gusto mo mahulog na yung ano ko yung camera ko dito mo tinakita lang. Okay. Anak ko rin nahulog din yung GoPro. Okay. So, ang ganda talaga sa lugar na ito. So, inabot kami dito hanggang sunset. Yung warning na yung lifeguard. Wala nang lifeguard sa oras na ito. So, sabi ko sa kanila, uwi na tayo. Kasi delikado. Wala kung may mangyari sa inyo, walang sasagip sa inyo. Okay? So, pauwi na kami sa oras na ito. Tapos, ang ganda ng wave. Parang hindi ka, yung mga pupa, halos hindi, ayaw malis dyan. Sarap maligo sa ganitong, kukumpara ko dun sa lugar saan kami naka-check-in dun sa harap ng, ng Hyatt Regency. Wala, hindi ganito, ganun, kalaking wave. Smooth lang. Okay, let's go. Pero din silang wave doon. May mga nagsusurfing din dun sa harap ng hotel. Pag sa umaga, maganda yung wave. Sa Waikiki Beach Resort. Dominic, let's So go. ito, home. masayang There's no more lifeguard. sa'yo umalis. Dito. Let's go. Go. Yes, si Raya, alam mo yung master lifeguard. Let's go home. Okay. Kagalit na yung lola nila, ayaw pang umalis. Gusto pa nila talagang magtalampisaw sa may tubig. Pagod na yan. Kasi holiday kami. Holiday kami sa beach. Mula nung dun sa isang beach na pinuntahan namin. Tapos pauwi nito, maganda. Ito naman, kinumagahan na ito. Pagka after church, nagsimba kami from 8 to 9 ng umaga. Tapos habang sabi ko parang napapagod akong sumama sa inyo kasi may puntahan pa doon sila sa isang sa Blue Hole. Hindi na ako sumama papuntang Blue Hole kasi may kaunting tampo at saka kasi hindi lahat nagsimba Kasi pag hindi kami nagsimba, nagtatampo ako. Pag kulang yung nagsisimba, nagtampo ako. So kasi sabi ko, i-prioritize yung simba. Kasi puro happy-happy na lang. So anyway, ito yung na-miss ko. Dahil sa tampo mode ko, dahil hindi kami lahat nakapagsimba. Sila nakapagsimba. So ito nga ang lugar na ito, ang ganda nga, no?
Sabi nga ng anak ko, you really miss a lot, Daddy. So, totoo nga. Ito yung may yung sa sine na ano, yung Pearl Harbor. Si Ben Affleck at saka ano yung best friend niya na nalasing sila. Dito sila nakatulog sa lugar na ito. So, ang ganda nga talaga ng ano ng Blue Hole. So, ito yung na-miss ko. Hindi ako sumama dahil nasa tampo mood ako eh. Ito nga, ang ganda, di ba? So, di bale. Habang namang nandun sila, at saka pagod ako noon eh. Pagod ako doon. At saka mainit daw, sabi ng asawa ko. Kasi yung asawa ko sumama siya. So, nung tumawag ako, sabi niya, Dad, mabuti hindi ka sumama kasi sobra daw init. So, baka naman ako sa init. Manibago. So, ang ginawa ko, so ito na lang ako. Nagbihis na lang ako, naghanap ng makain, kumain ako dito sa restaurant dito mismo sa Hyatt Regency. So, marami silang nakukunti lang din naliligo sa swimming pool. So, nag-uusyoso muna ako kumain. Tapos, order ako ng kanilang tuna poke bowl. Masarap. Siguro local tuna ang ginamit nila dito. So, ito masarap. At least nagamit ko yung amenities ng hotel. So, kasi lagi kaming labas na labas. Hindi na kami pupunta. Hindi nga nila alam ito na may ganito dito. Kasi pagising ng umaga, ang dami namin pinupuntahan na lugar. Isang hotel, tulog lang. Tapos, yan, magkuha ng towel. Libre naman yung towel. Tapos, So, ito, si Toto Jerry, nagamit ang kaon ba? Inom-inom po sang birthday. Silingsang mga anak ko, hindi na, Dad, huwag ka nang uminom ng beer, ha? Kasi bawal yan sa liver mo. Pero wala naman sila. So, ito, kuminom ako ng beer. Ito yung labas ng ng hotel, yun ang Waikiki Beach to, no? Maganda rin mag-surfing dyan sa lugar na yan. Mamaya, maliligo ako dyan. After, ang init pa kasi. Siguro, after yung malapit ng sunset, magsa-sunset na lalabas ako papunta dyan. So, ito yung loob ng hotel. Ang ganda ng hotel na ito, Hyatt Regency. Parang 4-star hotel siya. Ito yung swimming pool. May nakilala ko mga Pilipino. Ang dami. At saka yung mga empleyado pala dito is 60% Filipino, mostly Ilocano dito sa hotel na ito, yung sa Hyatt Regency. So ito naman yung katabi ko, Japanese yan, magnanay. So wala silang pakialaman lang. Ito yung aking server, Hawaiian server. Tapos ito, pagkatapos kong kumain, sabi ko balik ako. So masaya siya nung makita niya akong maliligo sa swimming pool. Ito naman dito sa hindi ako sa ko sa may hindi mainit masyado. Nag-uusyoso lang pa video lang, tapos yan daming mga chicks. Ito na pag nung hapon na after sundown, binigyan ako nung ang pool attendant nung chair at saka towel, dalawang towel para hinahanap ko yung mga anak ko at saka mga apo ko. Hindi ko matagpuan dito kasi ang daming tao dito sa Waikiki Beach. So, habang hinahanap ko sila, lumakat pa ako doon sa malapit sa may Duke restaurant. Hindi ko sila makita. So, saan kaya sila? Hanggang nakarating ako doon, sa may dulo na, naglalakad ako. Tapos yun pala, dinanan ko na sila, nagtatago sila sa akin. So ito yun, yung karga-karga kong bigat yan May tubig at saka towel binigay sa akin ng pool attendant na Filipino. Saka binigyan pa ko ng chocolate, yung Hawaiian chocolate. Sarap. Ito nakita ko na sila. Tapos naligo na ako. Yung asawa ko naman saka yung panganay kong anak takot sa tubig, takot ng mangitim. So hindi sila naliligo. Siguro mamaya pa yan sila maliligo pag wala ng init. Okay, so maraming yung anak ko, Toto, andyan, relax lang tapos na maligo.
Ito ako naligo. Ako yan, mga sunset na yan, no? Sunset yan, no? Sarap maligo. Yan. Yan ang view. Yung hotel na yan. Tapos yung... yan yata yung Royal Palace Hotel. Tapos yung sa likod na yung dalawang mataas, yun doon kami naka-check-in, yung Hyatt Regency. Yung sa ano na yun, yung sa likod ko na yun, no? Hyatt Regency. Ito sarap. Ang tubig, okay lang. Hindi siya, siguro mga 70 degrees or 72 degrees. Pero hindi malamig. Siya, kung pag ano, hindi siya malamig. Tingnan yung sunset, oh. Magpa-sunset na, so ang ganda. Ganda ng sunset na ano, ng Waikiki Beach. Ito yung Waikiki Beach sunset. Pag ano na, ang ganda. Yan, sa harap ng Duke. Diyan yung Duke Restaurant, diyan nag-celebrate yung anak ko ng 21st birthday niya. Kaya hindi, doon sa birthday niya, hindi kami makaupo. 20 people. So, dalawang visa. Hindi nila pwede accommodate yung 20 people in same table kasi ano daw, stricto man yung ano nila. But anyway, sa likod ko yan, yan ang ano, yung hotel sa Waikiki, yung sa Hyatt Regency. Hindi na. Maganda yung beach doon, kaya lang nandito yung ibang apo ko dito, sila naka-check-in eh. Iba yung hotel nila eh. Getting cold. Ito yan. Yung mga Nasa Truman to. nanay ko anak at saka yung bunso. Here in the cities. Yan, oh. I'm hungry. Ito, madilim na to, padilim na. So, ano na ito, tapo na. After sunset na. So, yung mga tao, hindi na masyadong naliligo. Medyo malamig na. Hindi na. Labiyayo. No wave, the same like yesterday? No way. No wave, right? Yeah, the same thing. It's too hot. It's too hot. Ito yung sunset cruise. At katulad ito nung sinakyan namin na nag-cruise kami. Kaya lang ito dito sila nagdadak mismo sa may Waikiki. Kami, may pinuntahan kaming parang malayo pa, nag-drive pa kami. Punta doon parang ano sila, may port talaga. Punta lang talaga sila para sa mga ano, Oh my God. sa ano tawag dito, sa lugar. Asam lang. No, no. Emergency. So let's buy your stomach food. Salamat talaga sa pagsama niyo sa akin sa, sa O Tuesday. panood na aking video. Tuesday take out? Kung gusto niyo po ninyo, mag-subscribe na rin po siguro para What time? sama-sama tayo manood sa sunod kong video. At gracias kayo na mga dihamon, mga taintindi na Chubacano Ali na Sambuanga at yung mga utod ko kag mga hinapos ko da sa Iloilo kag sa South Cotabato nga Ilonggo. Di kabalo mo kumutan magiging Tagalog, di ba?